Inaamin daw ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay tao sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40. At pinagtagpi-tagpi nila ang Usayas Kapitulo 11, versikulo 9 na ang Diyos ay hindi tao. Isaias 11:9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na, tao pa? Ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. Yun ang resulta sa letra por letrang pagbasa sa Biblia. Na para sa kanila, ang ating Panginoong Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan, hindi Diyos. Kaya tatalakayin natin mga kapatid, lalo na itong pagtagpi-tagpi nila sa mga talata sa Biblia. Buksan ninyo ang inyong isipan. Huwag kayong brainwash. Ano ba ang sabi ng ministro ni Manalo kaugnay sa brainwash? Ito. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Ating sasagutin, lalo na ang argumento ng INC na kung inaamin na si Jesus ay tao sa Juan Kapitulo 8:40 at sinabi naman sa Oseas Kapitulo 11:9 na ang Diyos ay hindi tao, kaya ang tanong, bakit itinuro ng simbahang Katoliko na si Kristo'y Diyos? Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome muli. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talimong, makasama ninyo at sa ngalan sa National Office ng Catholic Faith Defenders. Mga kapatid, para malaman natin kung saan naabot itong ating talakayan, i-comment ninyo. Dami na mga nag-comment kung saan sila subaybay. Ito sa Pulumulok daw, no? I-comment ninyo saan kayo nagsubaybay ngayon. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan kung bago pa lang kayo, pindutin ang subscribe button at ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Makatulong kayo sa evangelization natin kung ang videong ito inyong i-forward sa mga kasama nating Katoliko ay kahit nasa mga ibang pananampalataya. Baka sakali na yung tinatawag ni Sandoval na brainwash. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yun ang brainwash. Ang maling aral, hindi daw yun makikita. Mga mahal na kapatid, kung pag-aralan natin ang Biblia, may babala. Sino ang tunay na Antikristo? Alam niyo ba, sa Biblia may babala na. Ikalawang Juan, sandali muna. No, Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 2. For many deceivers have gone out into the world. Those who do not confess that coming of Jesus Christ in the flesh, such a one is a deceiver and the Antichrist. Sino daw umano ang Antikristo? Sino daw ang mga sinungaling? Nalilitaw sa mundong ito. Yung hindi umano naniniwala at nagpahayag na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Sila ang mga sinungaling at Antikristo.
Yun ang mabasa natin, mga kapatid. No? So, ah, sa mga nagsubaybay natin, na salungat man ang inyong pananampalataya, huwag kayong magalit. Ah, yung iba nagkukomento, buhay ka pala hanggang ngayon talibong, no? Siguro nabasa ninyo 'yan. Yun ang palatandaan na brainwash kayo. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Oh, 'yun. 'Yun ang brainwash. Maling aral ng kaniyang mangangaral ay hindi makita. Kaya sana nasa inyong pagsubaybay nito, salungat man, lalo na kung kaanib kayo sa Iglesia ni Cristo, pero pagtimbang-timbangan muna ninyo, no, ang argumento ng mga ministro ninyo at ang sagot natin, lalo na sa paggamit nila sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40. Ito ang ginamit ni Arnel Tumanan, ministro ni Felix Manalo. Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia? Opo. Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo Una, ang tanong kasi, mapatunayan ba sa Biblia na si Kristo'y tao? Opo, iyon, Juan 8:40. Pero di nabasa diyan na ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos. Dahil, alam naman natin na ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero tuloy muna natin. ng Panginoong Heso Kristo. Ito po. Ngunit, ngayoy pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito Hindi pa tapos ang boxing dito, no? Nang nabasa niya para patunayan na si Kristo'y hindi Diyos, nabasa lang ang Juan Kapitulo 8:40, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon Kristo, datapuat, ngayoy pinagsisikapan ninyong akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Oh. So, ang konklusyon dito ni Arnel Tumanan, tapos na daw. Sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito Kasi si Kristo po mismo nagsasalita Ano sabi niya? Ako na isang tao. Di tapos na. Usapan dapat. Siya may sabing siya'y tao Anong oring tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Okay. Tapos na nga ba ang boxing ayon kay Mr. Arnel Tumanan ng Iglesia ni Cristo sa paggamit niya sa Juan Kapitulo 8:40 na aking sinasabi sa inyo, ang katotohanan na aking narinig sa Diyos, na ako'y isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Tapos na ba ang boxing? Hindi. Dahil ang Juan Kapitulo 8:40, mga kapatid, hindi ito nagtanggi, hindi ito pagtanggi ng ating Panginoon Kristo na siya'y Diyos. Kundi ang Juan Kapitulo 8, versikulo 40, yon ang pagpapatunay na siya ay tunay na nagkatawang tao. Yun ang patunay na siya nagkatawang tao dahil dalawang katotohanang itinuturo sa Biblia, wag lang pipiliin yung mga talata. Kahit na nga sa iba't ibang salin na ginamit nila, mabasa natin ang kaugnay sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo. Maliban na siya ay tunay na tao, siya ay tunay na Diyos. Dalawa, mga kapatid, dalawa ang katotohanang mabasa natin sa banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoon Kristo. Ano yan? Una, isa-isahin natin.
makita natin na ang ating Panginoon Jesucristo tunay na tao. Yun ang binasa ni Mr. Arnel Tumanan sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40. At sa kanyang pagiging tunay na tao, makita natin dahil yun ay bahagi sa kanyang misyon, maramdaman niya ang gutom sa San Mateo Kapitulo 4, versikulo 2. Maramdaman niya ang pagod. Mabasa natin sa Juan Kapitulo 4, versikulo 6. At umiyak nga siya, Juan Kapitulo 11, versikulo 35. At namatay siya, Juan Kapitulo 19, versikulo 30. Kaya natural na inaamin niya sa Juan Kapitulo 8:40, aking sinasabi sa inyo ang katotohanan na aking narinig sa Diyos na ako'y isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Natural. Dahil sinabi niya, ako'y tao. Hindi yan nagtatanggi na siya ay hindi Diyos. Pero kung pag-aralan natin ang Biblia, wag lang ninyong magiging bias, mga kapatid, lalo na brainwash. Sabi ni Mr. Sandoval, pag-aralan ng mabuting Biblia. Di ba? Maliban na siya ay nagpakilalang tunay na tao, diyan sa Biblia, siya rin ay may likas na kalagayan, meron siyang kalikasan na Diyos. Halimbawa, basa yan sa Biblia. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Deklarasyon sa pananampalataya ni Santo Tomas. Juan Kapitulo 20, versikulo 28. Tinawag siya ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Alam naman ninyo, ang palusot diyan sa INC, na si Tomas daw umano, nagulat. Nang sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ikumpara ninyo kung magulat ba ang isang tao, ang kaniyang sasabihin, Panginoon ko at Diyos ko? O kung ang isang tao ay magulat, ang sasabihin niya, Diyos ko po. Pero, sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6, malinaw, si Kristo'y nasaan yung Diyos? Nagulat pa ba yan? Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9, sa kaniya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos na nagkatawang tao. Kolosas 2:9. Kaya mga mahal na kapatid, kung totoosin natin, ang Diyos na salita, sa Grego logos, ay nagkatawang tao. Kaya siya Diyos sa kalikasan, tao sa pagkakatawang tao, mga kapatid. Yun ang tinatawag na incarnation. So, ngayon, bakit ba sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan Kapitulo 8:40 na siya'y tao? Bakit? Una, bakit sinabi niya na siya'y tao? Dahil sa layunin niya sa kaniyang pagparito sa mundong ito upang mamatay para sa kasalanan ayon sa Hebreo Kapitulo 2:14. Hindi maaaring mamamatay ang Diyos. Kaya kailangan niyang magkatawang tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, upang maging tagapamagitan, unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, upang makita at maranasan natin ang Diyos, Juan Kapitulo 1, versikulo 18. So, nagsasalita siya sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40, mga kapatid, bilang nagkatawang tao, hindi bilang pagtanggi sa kaniyang pagka-Diyos.
Bakit tinanggihan ba niya ang kanyang likas na kalagayan na siya ay Diyos? Eto, para maunawaan niyo, ito ang lahika mga kapatid. Kung sasabihin ng isang presidente, halimbawa ang presidente, sasabihin niya, ako ay isang sundalo. Ibig bang sabihin mga kapatid, hindi na siya presidente? Hindi. Maaari pa rin siyang presidente kahit nagbihis siyang sundalo upang gampanan ang isang misyon. Ganon din ang ating Panginoon Jesucristo. Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo. Tanong, ito din ang mga panglitong tanong ng mga ministro ni Felix Manalo. Alam niyo? Ano ba yung panglitong tanong niya? Gamit ang Juan Kapitulo 17, versikulo 1:3, eto pakinggan muna natin. Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo ay ginawang isang tagapamagitan sa tao at saka sa Diyos. Sa unang Timoteo 2:5. Ayan. Unang Timoteo 2:5. So, ginawa siyang tagapamagitan. Bakit? Kung ginawa siyang tagapamagitan, yun ba'y nagtatanggi na siya ay hindi Diyos? Wala naman. Mali lang ang kanilang unawa. Pero, ito kasi ang mga panlito nila din na tanong. Gamit ang Juan Kapitulo 17, versikulo 3, 1:3. Ano ba yung panlito nilang tanong kaugnay dito? Pakinggan muna natin ang mga ministro sa pagbasa nila. Pakinggan po natin sa 1:17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Ang mga talatang ito po ang nagpapatunay na hindi po nagpakilala si Kristo na Diyos. Subalit siya po ang nagpakilala sa iisang tunay na Diyos. Yan. Hindi nagpakilala si Jesus na Diyos, kundi nagpakilala siya sa iisang tunay na Diyos. Kaya ang argumento nila at panlitong katanungan dito, kung sa Juan 17:1-3, may iisang Diyos ang Ama. At kung Diyos si Jesus, ilan na ngayon ang iisang Diyos? Ayan. Una mga kapatid, totoo naman. At yun naman ang opisyal na aral na may iisang Diyos. Kaya yun ang binanggit sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1-3 mga kapatid. Sabi ni Jesus, ikaw ang iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na inyong sinugo. Iniwasan nila yung at si Jesucristo. Hindi ito problema sa pananampalatayang Kristyanismo mga kapatid. Sa simbahang Katoliko, bakit? Ang Ama, ang pinagmulan, source, ang origin sa pagka-Diyos. Sa theology yan. Pero tinatawag ding Diyos si Jesus sa Biblia. Ang problema lang, yon ang iniwasan ng mga ngaral at mga ministro ni Felix Manalo. Kung pag-aralan natin sa Biblia mga kapatid, tinatawag ang ating Panginoon Jesucristo na Diyos. Pero ang tanong, siya ba'y ibang Diyos sa Ama? Hindi dahil ibang Diyos, kundi dahil si Jesus ay kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Hindi hiwalay, hindi siya ibang Diyos. Kaya sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang salita ay Diyos. Juan Kapitulo 1:14, at ang salita ay naging tao. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8,
tinawag siya ng Diyos, ang iyong trono o Diyos. At sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 20, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Napaka-linaw diyan, mga mahal na kapatid. No? So, ngayon, paano magkasundo ito? May contradiction ba, mga kapatid? Walang contradiction dito sa iisang Diyos. Isa ang Diyos sa kalikasan. Dalawa ang persona na binanggit sa Juan Kapitulo 17, 1:3. Ang persona ng Ama at ang persona ng Anak. Pero, isa ang Diyos sa kalikasan. So, hindi dalawang Diyos. Isang Diyos na may dalawang persona, yung nabasa sa Juan 17, 1:3. Gaya sa isang araw. Di ba? Yung isang araw, di ba? Merong liwanag, merong init. Hindi dalawa ang araw, kundi may iisa lamang na araw na maramdaman natin may liwanag at may init. Ano po ba ang ibig sabihin sa 1 Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3 na palaging ginagamit ng mga, kahit na sa mga balik Islam, kahit na sa Iglesia ni Cristo para tutulan ang pagkatunay na Diyos ng ating Panginoon Jesucristo? Anong ibig sabihin diyan? Hindi sinabi diyan, mga kapatid, na hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus na ako'y hindi Diyos. Kundi sinabi niya, ang Ama, ang bukal, pinagmulan, at pangunahing pagkakailanan sa pagka-Diyos. Siya, ang ating Panginoon Jesucristo, ang anak, ay sinugo sa mundo bilang tao. Kaya nagsalita siya bilang anak, hindi bilang ama. Si Jesus ang nagsalita ayon sa kanyang misyon. Bilang Mesiyas, ang taong sinugo para iligtas ang sangkatauhan. Pero ang kanyang likas, ang pagka-Diyos, ay hindi nawala. Basahin ninyo. Huwag kayong magalit. Tingnan niyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Kaya ilan ang Diyos? Isa ang Diyos. Isang Diyos, isang pagka-Diyos na makikita sa Ama at sa Anak. Kung ang Ama ay Diyos at kung ang Anak ay Diyos, nagmula sa Diyos, Ama. Hindi sila dalawang Diyos, kundi isang Diyos na may dalawang persona. Ngayon, ginamit nila ang Oseas Kapitulo 11:9, mga mahal na kapatid. Ito. Oseas 11:9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na, tao pa? Ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. Nung basahin ko tumisang, kapatid na Joel, may nagsabi, wala naman siya sinabi diyan na hindi siya payag ah. Ang tanong, yung bang sabi niyang ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi payag? Sagot kayo. Hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Yan ang konklusyon nila. Sa pagtagpi-tagpi sa Juan 8:40 at Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, mga kapatid. Kaya, gamit ito na argumento, paano natin saagutin? Na paano naging Diyos si Jesus? Kung inaamin niya sa Juan Kapitulo 8:40 na siya ay tao. At sinasabi naman sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9,
na ang Diyos ay hindi tao. Paano natin yan mapapatunayan, mga kapatid, at sagutin? Una, malinaw at maliwanag talaga, mga kapatid, kung ano ang turo sa banal na kasulatan kaugnay sa ating Panginoong Hesus. Siya ay tao, nasa banal na kasulatan niyan, pero nasa likas na kalagayan niya ang pagiging Diyos. Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. So, si Jesus, inihayag niya ang kanyang pagkatunay na tao, Juan Kapitulo 8:40, ngunit ngayon, sumikapan ninyong patayin ako na isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Narinig ko sa Diyos. Malinaw si Jesus nagpatunay niyan. At hindi ito tinatanggi, mga kapatid, ng sino mang Kristiyanong nag-aaral na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Bakit? Una, siya'y Diyos na nagkatawang tao, incarnation. Dahil kung pag-aralan natin ang Biblia, diyan sa Biblia, si Jesus ay may dalawang kalikasan. Siya ay tunay na tao at sa kaniyang pagkatawang tao, ipinanganak, nagutom, napagod, umiyak, namatay. Siya ay Diyos sa kalikasan, bago siya nagkatawang tao. Ito'y mabasa natin sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang verbo ay Diyos. Ang verbo ay kasama ng Diyos, ang salita. Juan 14, at ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Kaya sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7, siya'y nasa anyong Diyos ay hindi nagpipilit, kundi nag-anyong tao. Kaya, mga kapatid, napakalinaw sa teolohiya na Diyos nag-anyong tao, hindi tao na ginawang Diyos. Tandaan natin, yon ang incarnation. Para siguro sa mga INC at sa mga ministro, si Kristo'y tao naging Diyos. Mali! Siya ay Diyos na nag-anyong tao, hindi tao na ginawang Diyos. Yun ang tunay, mga kapatid. Now, ngayon, ginamit nila ang Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, na ako ay Diyos, hindi tao. Ano po bang ibig sabihin diyan? Tandaan natin, mga kapatid. Sa kanilang paggamit sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, na ako'y Diyos, hindi tao, hindi ito tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi ito tumutukoy sa doktrina sa incarnation, yung ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang konteksto, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang konteksto sa Oseas Kapitulo 11, mga kapatid, ay tungkol ito sa ugali at pagpaparusa, hindi tungkol sa kalikasan. Kaya nga mabasa natin, sapagkat ako ay Diyos at hindi tao. Banal ako at hindi darating na may puot. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na pabigla-bigla, na padalos-dalos na lang o maghiganti. Yeah? Hindi katulad ng Diyos. Hindi dito sinabi, mga kapatid, sa binasa nila na Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, na hindi maaring magkatawang tao ang Diyos. Hindi naman sinabi diyan. No? Ang Diyos ay hindi tulad ng tao sa paraan ng paghatol. Yun ang ibig sabihin sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9. Hindi ito pagdeklara
na imposibleng maging tao ang Diyos kung gugustuhin niya. Di ba? Oh. Kaya, paano masasabi nila na tapos na ang digmaan? Oh. Para sa pagbasa lang sa naturang salita. Oh. So, yan. Ginamit natin na mga argumento iyan, mga kapatid. Sinagot lang natin, huwag kayong magalit dahil yung mga nagkomento, nagagalit talaga. May mga nagagalit. No? I am the light, I am the light, I am the